Wow! Sobrang sarap. Tamang-tama lang ang timpla ng bagoong at asim ng mangga. Tila kinikilig na sambit ni Cassandra. Ang galing niyong umakyat, ah! Nakatingin lamang sila Rafael at Theodore habang sarap na sarap si Cassandra na kumakain ng mangga at nanunood kung paano ito akyatin ni Rafael. Kitang-kita sa video kung paano siya kasaya ngunit sa realidad ay halos maiyak siya sa hirap ng dinaranas niya. Pilit nilang kapwa itinatago ang benda sa kanilang mga binti upang hindi malaman ni Cassandra ang kanilang pinagdaanan. Nang matapos kumain si Cassandra ay nagpaalam na rin silang dalawa ni Theodore na lalabas muna. Kaagad niyang tinawag si Rogelio at saka siya ay nilalayan nito patungo sa library room. Habang si Theodore naman ay naiiyak na mag-isang binabagtas ang hallway patungo rin sa library room. They called a private doctor dahil hindi nila alam kung pile ba o nape ng ugat ang kanilang mga binti. "This is the last time na sasama ako sa iyo." Sabay hiyaw ni Theodore nang galawin ng doctors ang binti niya. "Don't speak that early. Hindi ka makakahanap ng isang kaibigang gwapo at mayamang tulad ko. It hurts." Hiyaw naman ni Rafael habang may isa pang doktor na tumitingin sa binti niya. Kapwa nagtinginan ng dalawang doktor dahil sa mga naririnig nilang alitan ng dalawa. Pina-x-ray ang kanilang mga binti, at nakita naman na walang damage sa bungo at mukhang nabigla lamang sa kanilang pagbagsak. Pinalitan din ng mga doktor ang benda sa kanilang mga binti at niresetahan sila ng pain reliever, at kailangan nila ng medyo mahabang pahinga, upang hindi na ito lumala at mamaga. "Oh, bakit ngingiti-ngiti ka riyan? Nagkaganito na tayo't lahat nakangiti ka pa?" Masungit na tanong ni Theodore sabay binato siya nito ng pinaggamitan mabenda. "Stop it! Ang dumi kaya niyan, galing sa binti mo." Saka nakangiti ako kasi naaalala ko kung gaano kasaya si Cassandra kanina. Muling napangiti si Rafael. "Ay, hala, nabaliw na. Ikaw naaalala ngiti niya, ako naaalala ko kung paano ako nahulog." "It's your fault. Sino ba naman kasing tanga bababa na nga lang, masasabit pa yung damit sa sanga. Oh, di lumambitin ka tuloy muna bago ka bumagsak. Kaysa naman sa'yo. Sa sobrang bigat mo, nabali ang sanga na inaapakan mo. It means, matipuno ako. And besides it was my first time. No, it means, tanga ka rin dahil alam mo naman na maliit yung sanga tumuntong ka pa." Sabay malakas na tawa ang pinakawalan ni Theodore. Hindi na rin naman na nakapagsalita pa si Rafael dahil nasukol na siya nito ng katotohanan. Malay niya bang kapag maliit o manipis ang sanga ay mabilis lang din mabali? Well, he didn't care at all as long as nagawa niya ang goal niya ang makakuha ng mangga. Ang hindi clam ng dalawa ay naiwang nakaawang ang pintuan at mula sa hallway ay rinig na rinig ang sigawan nilang dalawa. Halos manigas si Cassandra sa kanyang kinatatayuan. She heard everything about what happened to them. To Rafael. "Oh, I'm sure you heard everything." Napaangat ng tingin si Cassandra mula sa pagkakayuko. She saw Samantha, nakangiti ito na halatang nangungutya at nang asar. Hindi niya tuloy maiwasan ang mapakuyom ng kamao dahil hindi pa rin nawawala ang kanyang galit mula sa ginawa nitong pangbabasto sa nursery room. You know what? Never naranasan ni Kuya ang umakyat sa puno, o kahit sang lugar na delikado. Our mom always makes sure his safeness, pero mukhang ikaw gusto mong lagi siyang napapahamak. Nakaangat ang kaliwang kilay ni Samantha habang nakatingin sa kanya ng masama. I didn't know. At isa pa, baka inggit ka lang kasi he will do everything just for me. Samantha chuckled. At bakit ako may inggit? Ni hindi ka naman umabot sa kalingkingan ng ex-girlfriend ni Rafael. At isa pa who are you para kainggitan? Tiningnan siya nito mula pa hanggang paitaas. Oh, just a woman na disgrasyadang. May naging ex-girlfriend si Rafael. Gulat niyang tanong dito. He's a man. Ano sa tingin mo? You are the first. Marami ka pang hindi alam, at sa sobra mong kainosentehan sa mga bagay-bagay, hindi mo na nakikita kung ano ang totoo sa hindi. Diyan ka na nga. Saka inirapan ni Samantha at binangga pa ang kanyang balikat. Sa ilang buwan nilang magkasama ni Rafael ay ni minsan hindi nito nabanggit ang tungkol sa naging ex-girlfriend nito. Oo nga at hindi naman siya nagtatanong, pero hindi iyon dahilan. Bakit pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya nito? She felt a little bit pain in her chest. Sino naman kaya yun? Mahina niyang tanong.
Nang marinig niya ang tawanan ng dalawa at tila papalabas na ang mga ito ay kaagad siyang bumalik sa kanilang kwarto. Wala siya sa sarili. Nawala rin ang gana niyang kumain. She hates it. Pakiramdam niya ay may iyak na naman siya dahil sa kanyang nalaman. Ang daming what if sa kanyang isipan ng mga oras na yon. What if mahal pa rin pala ito ni Rafael? What if may anak siya rito? What if kapag bumalik ang babaeng iyon ay basta na lamang silang iwan ng kanyang mga anak? Isipin niya palang para na siyang mababaliw. Hanggang sa hindi na niya napigilan pa ang umiyak sa kadam-apa sa kama upang sa unan sumigaw dahil sa inis, sakit, at selos na nararamdaman. She hate Rafael for not telling that information. Narinig niyang bumukas ang pintuan kaya naman mas lalo niya pang isinubsob ang mukha sa unan. Ayaw niya itong makita. Ayaw niya rin na makita siya nitong umiiyak dahil baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at masabi niya rito ang tunay na dahilan. Love, tapos ka nang kumain? Tanong iyon ni Rafael sa kanya at nararamdaman niya ang paglundo ng kamahudyat na umupo ito sa kanyang tabi. Napakapit siya ng mahigpit sa unan nang maramdaman niya ang hininga ni Rafael sa kanyang batok. Sunod na naramdaman niya ay ang pagdampi ng labi nito sa kanyang leeg. He's tempting her. Can you please just live for a minute? Nauutal niyang pakiusap dito habang hindi pa rin nakatingin kay Rafael. Napakunot naman si Rafael nang mahimigan niya ang boses nitong tila galing sa pag-iyak. Tinaas niya ang buhok nito upang makita ang mukha habang nasubsob ngunit kaagad naman nitong inagaw yun. Lalo tuloy na naghinala at kinutuban si Rafael dahil sa ikanikilos ni Cassandra. Just live, please. Bakas na sa boses ni Cassandra ang pagkairita. What just happened? Okay ka pa naman kanina, may hindi ka ba nagustuhan? Tell me. Hindi siya aalis na lang basta. Kailangan niyang malaman kung bakit ganito ngayon si Cassandra. Hindi niya hahayaang umiyak ito lalo pa at bawal dito ang ma-stress. Nothing happened. I just want you to leave. I don't like your smell. Pagsisinungaling ni Cassandra. Iyon na nga, I just want to ask you if you want to take a bath with me. Because I do, if that's okay with you, but suddenly you push me away. Bakas sa boses ni Rafael ang lungkot. Tell me, may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Naalala naman ni Cassandra ang sinabi ni Samantha, na inosente siya at marami pang bagay na hindi nalalaman patungkol kay Rafael. Ano pa ba ang hindi niya alam? Siguro nga ay maraming itinatagong sekreto si Rafael, pero bilang asawa niya ay karapatan niyang malaman ang mga iyon. Take a shower alone. I'm tired. I just want to be alone. Hindi ka pwedeng mapag-isa. Can you sit and face me? No, I don't want to see you. Napabuntong hininga si Rafael. Pakiramdam niya kapag pinilit niya pa si Cassandra ay lalo lamang itong ma-stress. Kaya naman tumayo na siya. Okay, if that's what you want. But call me if you need anything, alright. Lalo namang nasaktan si Cassandra dahil sa sinabi ni Rafael. Talagang pinabayaan siya nito ng ganun na lang. Hindi na niya napigilan pa ang umiyak at humikbi ng malakas. Napakunot naman ng noo si Rafael nang marinig nito ang paghikbi ni Cassandra. Kaagad siyang bumalik sa kama at pilit itong hinarap sa kanya sa kaniyakap. Sa kanyang dibdib na ito nakadapa ngayon. What happened? Hey, nag-aalala niyang tanong. May masakit ba? Do I need to call Dr. Francine? Hindi mo na ako mahal. Parang batang nagtatampong sigaw ni Cassandra habang hinahampas ang balikat ni Rafael. Who the heck said that? Naguguluhan namang tanong ni Rafael. Of course, I love you. No, pumayag kang iwan akong mag-isa. Hindi mo man lang ako nagawang pilitin. You didn't love me at all. What? Nakakunot noong tanong ni Rafael. You said you don't want to see me kaya hindi kita pinilit. Ayoko lang ma-stress ka na naman. Para bang sumasakit na ang ulo ni Rafael sa mga nangyayari. Liar, humiwalay sa pagkakayap si Cassandra saka bumaba sa kamat at tumayo. Ang sabihin mo ay hindi mo ako mahal at mas mahal mo pa rin ang ex-girlfriend/first love mo. Napaawang ang labi ni Rafael. What? How did you know? Nakakunot pa ang noo niya. You had an ex-girlfriend and you didn't tell me. Lalapit na sana si Rafael upang hawakan si Cassandra. Love. Naputol ang kanyang pagsasalita nang mabilis na lumayo sa kanya si Cassandra na para bang nandidiri ito. Don't ever touch me again.
Maligo ka mag-isa mo o kung gusto mo tawagan mo ang ex-girlfriend mo at sa kanya mo ipahilod yang alaga mo. No way. Talk to yourself. Don't ever come near me, Rafael Roosevelt. Who the hell tell Cassandra that I have an ex-girlfriend? Iyon ang umalingaw na sigaw ni Rafael sa sala ng mansion. Natigil si Samantha at Alfred sa kanilang paghaharutan. Gayon din ang pag-uusap nila Rogelio at ng daddy niya. Wala kasi siyang ibang maisip na dahilan kung paano nalaman ni Cassandra ang kanyang nakaraan. Nang wala siyang makuhang sagot ay inis siyang nagtungo sa katabing mansion kung nasaan si Theodore. Nadatnan niya pang kamantek na itong malaglag sa sofa nang makita siya. Kaagad naman siyang tumalikod dahil kasalukuyang nakaluhod sa harap nito si Ariana. Nagawa pa nitong mapunta sa ganitong sitwasyon habang halos paile ang binti nito. At isa pa hindi nga sila maayos ni Cassandra Ang lagay ba ay siya lang ang magdudusa? What the hell are you doing here? Senggal nito sa kanya, may pinto naman ang bahay ko bakit hindi ka muna kumatok? Dali-dali namang tumayo si Ariana na halos sobrang pula na ang mukha dahil sa kahihiyan. Mabilis siyang tumakbo papalabas ng pinto at nilagpasan na lamang si Rafael. Habang si Theodore naman ay halos pinapapawisan at tila hindi mapakali. Hindi matutuwa si Rogelio sa ginagawa mo, Theo. Naglalakad na sambit ni Rafael sa kanaupo sa kabilang sofa. Alam mo kung ano ang pakiramdam ng nabibitin. Ang sarap mong hilaitan sa leeg. Inis pa rin natura ni Theodore na siyang ikinangisi ni Rafael. Sinundan naman ni Rafael si Theodore nang magtungo ito sa kitchen at saka naghilamos bago uminom ng tubig. Bakas na bakas sa mukha nito ang pagkabitin na parang namumula pa rin. Oh, well Rafael experienced that before. In a very hard situation. Pasensya ka na. I just need your help. Again, really, Rafael, can't you see? Nagkanda paile-paile na ako dahil sa iyo, pagkatapos ay sinira mo pa ang pag-claim ko sa rewards ko. Salubong ang kilay ni Theodore. Bayad ka naman bago tayo kumilos noon. Makapagreklamo ka parang hindi mo naman ako kaibigan. Malapit na, konting-konti na lang itatakwil na kita bilang kaibigan ko. Inagaw ni Rafael ang basong may lamang tubig na hawak ni Theodore. You can't, bro. Isa ako sa mga pinakamalaking magbayad sa tuwing may ipapatrabaho ako. Saka ito uminom din ng tubig. Help me to court my wife. Napaawang ang labi ni Theodore. Ha, liligawan mo asawa mo. Teka, nababaliw ka na rin yata. Magpa-check up ka na kaya. Umiling si Rafael sa kanaupo at ipinatong ang braso sa counter. That's the only thing I know na makakatulong ngayon. She knows that I have an ex-girlfriend. You mean, hindi niya pa alam before? Does she think that you are a saint? Doon na nagbago ang emosyon ni Theodore at natatawa na ito. Akala niya yata ay good boy ka. Dagdag pa nito. And I didn't know kung paano niya nalaman. Sabay buntong hininga ni Rafael. Kaya tulungan mo na ako. Alam mo namang never akong nanligaw. Exactly. So bakit mo gagawin? Asawa mo na nga, baka madaan mo pa sa santong papasan. Para naman matahimik na rin ang buhay ko. Pinagdiinan pa nito ang salitang tahimik. Sa tingin ko ay hindi ito madadaan sa ganoong usapin. She's crying and hurting. Gusto kong gumawa ng paraan para gumaan ang pakiramdam niya, saka ko na lang sasabihin ang tungkol kay Irish. Okay, but please give me an hour. Lumayas ka muna rito sa bahay ko dahil iba talaga ang pakiramdam ko. Please lang, Rafael. Si Rafael naman ang natawa. Iba talaga epekto ng hindi nakaraos no. Sa kanya ito tinapik at tumayo na saka lumabas ng bahay. Make it quick, Theodore. Babalik ako ng 1:00 ng tanghali. Dagdag pa ni Rafael. Anong gagawin ko sa 1 oras mong palugit? Not my problem, Theo. At tuluyan nang lumabas si Rafael sa bahay ni Theodore. Dumiretso naman siya sa bahay ni Harris, dito ay kinailangan niyang kumatok dahil mas mainit pa sa araw ang palaging mainitan ng ulo nito. Kailangan niya rin ng tulong nito. The more, the better. Harris. Pagtawag niya sa pangalan nito ngunit wala kaagad ang sumagot. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang number nito. Narinig niya ang pagring ng cellphone nito sa labas lang din ng bahay. Umikot siya patungo sa hardin at doon niya nakitang nagbabasa ito. Your phone is ringing. Sambit niya pero hindi pa rin tumitingin sa kanyang gawi si Harris.
Grabe namang pagbabasa yan, parang may sarili ka ng mundo. Do you know how to bake a cake? Out of nowhere na tanong ni Harris sa kanya at hindi siya kaagad nakasagot. Never mind. Kaagad nitong dagdag saka bumalik sa pagbabasa. Doon nakita ni Rafael na ang binabasa nito ay book procedure sa paggawa ng cake. Napatingin sly sa paligid at saka naupo sa tabi ni Harris. A cake? Bakit mo pa kailangan mag-bake kung pwede ka namang bumili? Naguguluhang tanong ni Rafael. Napabuntong hininga si Harris at isinarado ang book procedure na hawak saka tumingin ng seryoso sa kaibigan. Thought you're not a dumb. Sa tingin mo ba hindi ko rin yan naisip? It's just that Ariana want me to do that. Napatango-tango si Rafael. Problema rin pala sa babae. Naidagdag niya saka napatingin sa mga ulap. Bakit? May problema ka rin sa asawa mo. Kung mayroon ay wala kang mahihitang tulong mula sa akin na gaya ng ginawa ni Theodore. Ang lala ng mga pinaggagawa niyo. Sabay likod ni Harris at muling nagbasa. Oh, that's sad. Remember who I am, Harris. Katrina is really grateful for me, for my family, and in fact I can bake. I can teach you if you want. Parang lumiwanag ang pandinig at mga mata ni Harris kaya mabilis itong muling humarap kay Rafael. Lunukan pride na ito, wala na siyang ibang choice. He hates stranger people kaya naman hindi siya nagpapaturo sa iba. Ngayon mayroon ng taong maaring tumulong sa kanuya ay dapat na niya itong sunggaban. Kailan mo ako tuturuan? Pwede na ba ngayon? Excited niyang tanong at binaliwala ang pananakot nito. Napangisi si Rafael. You need to help me first. I need your help. Liligawan ko ang asawa ko and mayroon akong naisip kung paano ako magsisimula. Tila ba may naumumuong senaryo sa utak ni Rafael. Liligawan mo asawa mo? Kunot noong tanong ni Harris. Are you alright? Sabay hipo nito sa noo ni Rafael. Hindi ka naman mainit, you also seems alright. I hate you. You will understand me kapag nabaliw ka na sa pag-ibig. Akala niyo ako lang makakaranas ng ganitong experience. Well, maghintay kayo, parang batang pinuprotektahan ang sarili. Okay, what's over? So what's your plan? Tumayo na si Rafael. Meet me at Theodore's house at 1 p.m. Kailangan pa natin ng ibang makakasama. Sabay kindat ni Rafael na siyang ikinasama ng mukha ni Harris. Kadiri ka, basta 1 in the afternoon sa bahay ni Theodore. Saka na siya tumalikod at nag-umpisang maglakad papalabas ng gate ni Harris. Habang pabalik sa loob ng mansion ay nag-iisip pa siya ng mga kakailanganin. Lahat ng kailangan ay itinitext niya kay Rogelio. He wanted a unique style on how to court a woman. Nang makapasok sa gate ay rinig niya ang paghiyaw ng baka mula sa pool. Kaagad siyang napakunot ng noo. Ngayon niya lang na-realize na maaari nitong masira ang mga halaman ng mommy niya. Mabilis siyang napatakbo sa garden ngunit maayos pa ang mga ito. Dumiretso siya sa pool area at doon ay nakita niyang nakalublob ang baka, halos nawala ang kulay asul na kulay ng tubig at napalitan ng putik. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay kung sino ang nasa tabi ng baka habang may hawak ng malaking brush. Siguro naman matatanggal na ang mabaho mong amoy. Sambit pa nito habang patuloy sa pagbrush. What the hell are you doing? Kunot noo niyang tanong saka naglakad papalapit pa sa pwesto ng mga ito. Are you insane? Napatingin naman si Randall sa kanyang kuya Rafael ngunit kaagad din siyang nag-iwas ng tingin. Pinaliliguan ko dahil baka raw umabot ang mabahong amoy sa kwarto ni Daddy. Pagdadahilan niya, pwede mo namang iutos sa mga tauhan dito. Hindi ka talaga nag-iisip, Randall. Bakit ko pa iuutos kung kaya ko naman? At isa pa, naisip ko rin na baka makasama ang amoy nito sa pagbubuntis ni Cassandra kung sakaling maamoy niya. Wait, you know. Gulat na tanong ni Rafael. Hindi niya malaman kung alam na ba ito ng lahat o sadyang nakalimutan din niya. Napapikit si Randall nang mahimigan niya ang gulat na reaksyon ni Rafael. Habang nakatalikod kay Rafael ay sinikap niyang hindi makaramdam ng tensyon o kaba. Dahil baka isipin nitong pinagkakaisahan siya. Ang akala ko ay alam mo nang alam ko. Pabalik niyang tanong sa kapatid. Maybe I forgot, and it's not that big deal. Pagsisinungaling ni Rafael dahil pakiramdam niya ay nauna pa nitong malaman kaysa sa kanya. Since you know about her condition, umaasa akong hindi ito makakarating kay Samantha, that psycho.
Humarap si Randall at tumangala kay Rafael. Umasa kang hindi niya ito malalaman mula sa akin. Also, I want to protect Cassandra. Tugon niya. Napatingin ng seryoso si Rafael. Just know your limitations. Huwag si Cassandra, Randall. Sa akin lang siya. Puno ng pagbabanta ni Rafael. Napatango si Randall. Naintindihan ko. Also I need your help. No, Cassandra need your help. I mean, I need your help for Cassandra. Kandayutol pang sambit ni Rafael. What is it? Nagtatakang tanong ni Randall dahil ito ang unang beses na humingi ito ng tulong sa kanya simula nang muli silang magkita. I need you to play a guitar. Para kang matalinong bobo, Rafael. Halos mangiyak-ngiyak si Theodore habang sinasambit ng paulit-ulit ang mga katagang iyon. What? May masama ba sa paraan ng panliligaw ko? Parang inosente pa ring pagtatanggol ni Rafael sa kanyang sarili. Anak ng, sobrang init tanghaling tapat tapos maghaharana tayo. For your information sa gabi ginagawa ang panghaharana. Dagdag pang sambit ni Harris habang nakabusangot. I want a unique style. A new version. Sabay ayos ni Rafael sa kanyang buhol na pinahiran ng hair gel upang may angat ito paitaas at may pantay. Gustong magwala ni Theodore habang nakatingin naman ay kanilang suot. Sana pinag-tuxedo mo na lang kami. Hindi yung may nalalaman ka pang barong. Pakiramdam ko ay kabaong na lang ang kulang at paglalamayan na tayo. Dagdag pang reklamo ni Theodore. Puro ka reklamo, bayad ka naman na. Sigaw naman ni Rafael rito. Habang si Randall naman ay tahimik lang sa gilid. Totoo naman kasi ang sinasabi nila Theodore at Harris. Ngunit hindi niya magawang makapagreklamo dahil wala rin namang magagawa iyon. Ito ang tinutukoy ni Rafael na kailangan siyang tumugtog ng gitara. Pumayag siya kaagad pero hindi niya inaasahang tanghaling tapat sila manghaharana. This is truly unique. Wala man lang bang shades? Tanong ni Harris. Masyadong mataas ang sikat araw, Oh, I have. Kasama yun sa mga iniutos ko kay Rogelio. Sabay hanap ni Rafael sa mga plastic. Nang makita naman ito ay isa-isa itong inabot sa kanila. Abot langit ang ngiti ni Rafael habang nakatingin sa salamin. Natitiyak niyang magugustuhan ni Cassandra ang naisip niyang planong ito. Walang iya talaga, para tayong sugo ni Dracula. At hamalingging si Theodore na para na talagang maiyak. Mabilis na binutukan ni Rafael si Theodore. Huwag ka nang magreklamo. Wala ka na rin naman ang magagawa, dahil kung hindi ka sasama ay sasabihin ko kay Tandang Rogelio ang nakita ko. Pananakot ni Rafael. Oo na nga, hindi na, sobrang sama mo talagang kaibigan. Oy, basta ako after nito tuturuan mo akong mag-bake, That's our deal. Singit ni Harris. Yes, galingan natin at sana maging successful ang gagawin natin. Nakangiti at excited na turan ni Rafael. Teka, ano ba ang kakantahin natin? Bigla ay tanong ni Randall. Sabay-sabay na napatingin kay Randall ang tatlo at muling nagtinginan ang mga ito. Gago, nandito ka pala. Parang gulat na tanong ni Theodore. Kasama ka ba namin kanina pa? Tanong naman ni Harris. Napakunot balikat si Randall. Magkakaibigan sila noon kaya kilala niya rin naman ang mga ito. Mga maloloko at kung nasaan ang isa ay naroon ang dalawa. Well, magkaibigan pa rin naman sila ngayon, but not that close dahil ayaw yun ni Rafael. Tama na ang mga tanong. Oo, kasama natin si Randall. Ito ang bayad niya sa atraso niya sa akin noon. Tukoy ni Rafael sa pagtakas nito kay Cassandra noong nasa resort sila. Yeah, tipid na tugon ni Randall. Harris and Randall will be play a guitar habang kami naman ni Theodore ang kakanta. So, ano nga ulit ang kakantahin? Tanong muli ni Randall. Wait, I forgot the lyrics. Narinig ko tong kinakanta ni Butler Greg That old man. Baka naman pang matanda na rin yung kakantahin natin. Kaagad na reklamo ni Theodore. Shut up. Iniisip ko ang lyrics. Inis naman na sambit ni Rafael. Habang inaalala ni Rafael ang lyrics ang tatlo naman ay inaayos ang kanilang mga sarili. Si Harris at Theodore ay iaalay ang kanilang kakantahin kay Ariana at Katrina. Kaya naman parang haharanahin na rin nila ang mga ito. They also benefits, habang si Randall ay wala lang talagang choice kung hindi ang sumama. May tatlong piting akong nakita. Sigaw ni Rafael.
Nabitawan ni Harris at Randall ang gitara habang si Theodore naman ay tila ba nalaglag ang panga. Ginanahan pang sumayaw at kinanta pa ito ni Rafael. May 3 painting akong nakita. Matalim, mahaba, ang ngipin nila, ngunit ang may pangil sa harap ay iisa. Siya ang leader na nagsabi ng, "Itigil na natin to." Kaagad namang sigaw ni Theodore sabay tanggal ng shades. "Puro kabaliwan ka na, Rafael." "What? Why?" Naguguluhang tanong ni Rafael. "Sinabi ko na sa yung magpa-check up ka na. Malala na yang sira mo sa utak. Una, harana sa tanghali, pangalawa ang kakantahin 3 painting. Kanta ba talaga yan o gawa mo lang?" Dagdag pa ni Theodore na halos naluluha na. "I'm serious here." Pinulot ni Randall ang gitara na kanyang nabitawan. "Wala na bang iba? Wala bang ibang option na kanta? Maganda rin naman ang gusto mong kanta, Kuya Rafael, dahil masaya at tiyak na magugustuhan ni Cassandra, but this is harana a formal way of courting," paliwanag ni Randall. Randall trying to chill the atmosphere. "Randall is right," pagsang-ayon ni Harris. "It should be love, a song na pwede mong i-dedicate kay Cassandra." Napaisip tuloy si Rafael. Gusto niya nga ang unique. Mano bang mangharana sila ng iyon ang kantang kanilang kakantahin? Wala namang masama, hindi ba? Gusto niyang pangitiin at pasayahin si Cassandra at ito pa lang ang naiisip niyang paraan. Kung ganon ay kayo ang mag-isip ng kanta. Rafael gave up. Sabay-sabay na napangiti ang 3 at pinag-usapan ang kantang kanilang kakantahin. Wala naman ang nagawa pa si Rafael at alam din naman niya ang kantang kanilang binuo noong nasa college days sila. Kanta nila iyon sa isa't isa ngunit maihahalin tulad din sa isang pag-ibig sa dalaga. Nang makarating sila sa mansion ay nakadungaw na sa veranda si Cassandra pati na sila Katrina at Ariana. Itong dalawang magkapatid ang naatasang padanggawin si Cassandra sa veranda upang harinahin ni Rafael. They didn't expected na kasama pala rito sila Theodore at Harris. "Ano bang mayroon?" Naguguluhang tanong ni Cassandra habang nakatingin sa ibaba kung saan naroon sila Rafael habang may dala itong bulaklak. Nakasuot pa ng barong ang mga ito sa katanghaliang tapat habang may bitbit na gitara si Randall at Harris. Para namang nahulaan na ni Cassandra ang mangyayari. Lihim siyang napangiti nang magtama ang kanilang mga mata ni Rafael. "Magandang tanghali, love," sigaw ni Rafael. Nakuha tuloy nito ang atensyon ng daddy nila na kasalukuyang nasa veranda rin at tuluyang nasamid sa sariling laway at naubo nang makita sila. Dali-dali namang mumuha si Rogelio ng tubig at saka ito pinainom. Pagkatapos noon at kapwa na natawa ang dalawa dahil sa itsura nila Rafael. Nagpatuloy si Rafael sa pagsasalita. "Gusto kitang ligawan kahit asawa na kita. Gusto kong alayan ka ng isang kanta," panimula ni Rafael. "Papayag ka ba?" Sinikosiko naman si Cassandra ng dalawang magkapatid at tila ito pa ang mga mas kinikilig kaysa sa kanya. "Sige." Natuwa naman ang mga lalaki sa ibaba at nagsimula ng tumunog ang dalawang gitara. Para namang naging bulate ang dalawa sa tabi ni Cassandra at hindi mapakali sa kanyang gilid. Kung siya ay pinipigilan niyang ipakita ang kilig, ang dalawa naman ay halatado. Hindi inaasahan ni Cassandra na maganda pala ang boses ni Rafael sa pagkanta. Hindi niya rin maipaliwanag ang nararamdaman niya. Pakiworry ba'y ang puso niya mismo ang tinatanong ni Rafael. Hindi na niya namalayan pa ang pagluha ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay dinala siya sa ibang mundo na kung saan maaari siyang maging siya kung sino at anuman ang gusto niya. Naramdaman niyang handa siyang samahan ni Rafael sa mundo ng pag-ibig na tanging silang dalawa lamang ang siyang lubos na makakaintindi. "Sana ay nagustuhan mo, love." Nakangiting sigaw muli ni Rafael. Nagustuhan niya talaga, ngunit gusto niyang pahirapan pa ito. "May request ba kayong kanta?" Tanong ni Cassandra kay Ariana at Katrina. Nagkatinginan naman ang dalawa na malawak pa rin ang ngiti sa labi. "Wala po," sabay tugon ng mga ito. "Pwes ako mayroon." Humarap muli si Cassandra at tumingin sa ibaba. "May gusto akong kantang marinig. Kaya niyo bang kantahin?" Nagkatinginan sila Rafael habang nakangiti pa ang mga ito. "Kahit ano, love, basta para sa'yo." "Then sing May Tatlong Bibi for me." Sabay-sabay na nabura ang mga ngiti sa kanilang labi. "Oh, heaven! This is torture," sigaw ni Theodore na kaagad ding tinakpan ni Rafael ang bibig nito. "Sundin na lang natin. This is the last, I promise." Pakiusap ni Rafael. "But I didn't cane out that song," parang nanlalatip ang bulong ni Rafael.
Are you kidding me? Paano rin namin malalaman yun? Reklamo naman ni Harris. Napahilot na lamang si Randall sa kanyang sentido. Sumasakit na ang kanyang ulo sa tatlong magkakaibigan na ito. Siya lang ba talaga ang matino?